Naniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo ano man ang inutak mo? Gaano man ito kalaki o kaliit? Ang lahat ng ito'y kinakailangan ng barya. Hindi barya, hindi papel na pera. Kung ko ang itatanak, ko rin ang magiging kapalit. Ang buhay ng tao ay hindi isang laro. Hanggang kailan mo pagkugustuhin magtago? Ang dugo ay tatanak, ang mga lupay babatak. Sino mo na sa larin ay sasyang-pasyahan. Aaglain, ipagkakait sa kanila ang kalayang mabuhay. Magandang gabi po. Sino po sila? Ano pong kailangan? Nariyan po ba si ng Regina? Narito po. Maaari po ba kami pumasok? Pasok po kayo. Salamat. Magandang gabi po, Mrs. Magandang gabi din. Maupo kayo. Kasama ko nga pala si Konsihala Colyas, Atty. Colyas. Magandang gabi ho, Mrs. Anak ko ninyo? Oho. Gwapo. At least tong bata, hindi basta-basta nagpapapasok. Maupo ho naman kayo, Mrs. Kami ho naman ni Konsihala ay ngayon lang napadaraw dito sa inyo. Magandang apartment po ito ah. Oo nga, Mayor. Mukhang masinop kayo sa apartment ninyo, Mrs. ah. Ito ang sasabihin mo sa kumadre mo, Cozy. Mahal siguro ang upa ninyo rito, Mrs. Sa apartment na ito ah. Oho, sa amin po ito. Inuuko pa lang namin ang unang pinto. Dispensa. An honest mistake. Tignan mo nga naman, Konsihal. Sa kanila pala ito? Must have gotten loan from DSIS, Mayor. Malamang. UP din pala, Konsihal. Pareho kayo. Ako ho, Mrs. Bakit? Ako ang pangalan ni si AJ. Anak, bilhin niyo, Mrs. Mukhang marunong yung tipo. Scholarly type, uwi ka nga. Low siguro ang kinukuha, Mrs. Siya ho ang panganay. AB ho, sa UP ang kinukuha. UP? Taga UP rin pala, Konsihala. Pariho kayo, Konsihala. Oo nga, alkalde. Kung hindi niyo naman ay tatanong, Mrs. Ay San Francisco Law College na naman ako nag-graduate. Walang kwenta ang eskwelahan. Kung sa bagay, doon naman nagtapos si Carlos P. Garcia. Di ba, Konsihala? Oo nga naman, alkalde. Bueno. Ang ibig kong sabihin ay ang isa sa mga ambisyon ko ay hindi makapag-aral sa UP. Marurunong ang mga anak niyo, Mrs. Di ba, Konsihala? Tunay nga naman, alkalde. Tunay na tunay. Maestra kayo, Mrs.? Sandali. Pasensya. Calderon, saan ho kayo nagtuturo? Paano anong nangyari kung dito kayo? Amin itong apartment. May bahay kami sa Gagalangin, pero pinaupahan naming grocery ang sila. Mukhang familiar sa akin ang mga Calderon, Mrs. Saan kayong probinsya? Lehitimuho akong taga Maynila. Ang mister ko ay taga Nueva Ecija. So, you are now a widow. Bueno, kami ho'y ginabi dahil kami dumaan pa sa squatters area sa highway. Wise rin ang leader doon. Kung saan malapit ang eleksyon, doon pa nakikiusap na huwag silang ipatapon. May nag-iiyakan, may nakikiusap at kung ano-ano pa. At sino naman ako para makatanggi? Marami rin butante ron, Mayor. Hindi naman, Mrs. Hindi naman. Napadaan lang talaga kami roon, kaya kami ginabi dito.
ipaurong sa akin ang demanda, Mayor? Hindi naman. Para magkausap tayo. Ang totoo niyan, si Don Joaquin ang nagmungkahi na magkausap kayo nitong si Alcalde. Na kung ako rin naman ang tatanungin, ay siya rin namang pinakamabuting gawin. Hindi ba't iyon na ang napag-usapan ninyo ng iyong compadre, Mayor? Mahusay pala kayo magpalaman ng mga setup na si Hag. Mrs., kami po'y naparito. Unang-una, upang makadiskargo. Pwede ko mabigat ang aming hiling. Subalit na parito ako upang hingi ng tawad ang aking anak. Akala ba ninyo yung makukuha sa paghingi ng tawad ang ginawa ng inyong anak sa aking anak? Alam ko, Mrs. Ganun pala eh, bakit hindi po bahay sa ustado? Kawawa rin ang inyong anak. Ang ibig kong sabihin, para patunayan kung siya'y ginahasa o hindi. Para patunayan kung siya'y ginahasa o hindi. Nagigibang ka ba, Mrs.? Kayo ba'y may anak na babae, Mayor? Alam ko na ang itatanong mo. Meron, 3. Paano kung isa sa kanila ang ginawa yun? Paano sa 3 mong pinakamamahal na anak ay ginahasa ng aking anak? Natural namang maramdaman ko. Ang katulad ng nararamdaman nyo ngayon, Mrs. Hindi ko itinatanong kung anong mararamdaman ninyo. Ano bang gagawin nyo? Tatahimik ba kayo? Magdedemanda? Anong gagawin nyo? Kung sa bagay, sino nga bang mga ngahas, mayor kayo. Pero halimbawa kung kayo'y nasa katayuan ko. Sa ganitong anggulo natin tingnan, Mrs. Total, nandito na rin naman tayo. Malinaw ang inyong punto, ngunit kauumpisa pa lamang ng kaso, hindi ba kayo naaawa sa inyong anak? Kung talagang itutuloy ninyo ang demanda, siguradong ang unang hihingi ng Korte Suprema ay ang patunay kung talagang ginahasa nga ba ang inyong anak. Ipa-examine ang inyong anak, Mrs. Exactly! Kung hindi kayo kumbinsidong ginahasa nga ang aking anak, bakit kayo narito? Para huwag na nga umabot yan, Mrs. Legalismo ninyong mga abogado. Wala tayong magagawa dyan, Mrs. Ganyan talaga ang kalakaran dito. Sa tusuhan? Sa kasinungalingan? Sa patalinuhan? Sa pagpapabagal? Sa mga teknikalidad? Diyan tayo magaling. Alam mo naman, Missy, sa ilalim ng batas, walang kasalanan ng isang tao hanggat hindi sila papatunayang nagkasala. Magandang sangkalan ninyong mga abogado. Hindi ba kayo naaawa sa kanya, Mrs.? Hindi ba ninyo inaalala ang kanyang kinabukasan? Sa kasalukuyan ay hindi ba masyadong bulgar ang nangyari pero bababando rin ang anak ng mayor, ng pinuno ng bayan? Ang gumaasa sa kanya ay matatandaan ng mga tao. Malayo pa ang eleksyon, Mrs. Hindi ba ninyo inaalala ang kanyang kinabukasan? Sa kasalukuyan ay hindi ba masyadong bulgar ang nangyari pero mula ngayon at sa susunod na eleksyon ay makakalimot din ng tao, Mrs. Ano na lamang ang saysay ng pagiging mayor ni Mayor sa loob ng 13 taon kung hindi ito maaayos? Maging practical ka naman, Miss Calderon. Hustisya! Hustisya? Isipin ninyo ang inyong anak, Mrs. Halos 18 taon mong inalagaan. Pinalaki, pinakakaingat-ingatan, kung maaari itinago-tago, galing lang ng eskwelahan. Nag-aabang lamang ang anak ko ng bus galing eskwelahan, ay agad na aagawin. Pagkatapos ay dadalhin sa motel, sasaktan, gagahasain, pagpapasapasahan. Nariyan na tayo, Mrs. Nariyan na tayo. Let's not be too sentimental about this, Mrs. Huwag mo naman ang masyadong isipin at lagyan pa ng drama ito, Miss Calderon. Pagkaraan niya, ipaparito kayo sa akin upang sabihin ako'y maging practical. Kakaalis na kayo. Hindi ko iurong ang demanda. Grabing mga akusasyon naman ang ibinibigay mo sa amin, Mrs. Alam kong malaking perwisyo ang nagawa ng aking anak sa inyo. Tanggapin ninyo na kahit ang kaunting tulong na ito
That check is for 10,000. Pay to cash. Huwag na kayong maging masyadong sentimental, Mrs. Be practical, Miss Calderon. Akala niyo ba yung mabibili niyo ako? Alis! Dayas! Mrs. Dinadaan ko kayo sa pakiusapan. Ngunit ang gusto nila magkatipunyuhan. Pasensyahan tayo. Ituloy mo. Itutuloy ko! Akala ng tao sila ang batas. Hindi nila mababayaran ng hostisya ng aking anak. Hindi nila mababayaran ng hostisya na Aida. Sa kasalukuyan sila Maynard. Lalabas din ang katotohanan at mananaigang katarungan. Katarungan? Napakagandang sabihin. Hostisya, hostisya, politika o hostisya, Diyos, bahala ka na. Kailangan mabuto lang ganito. Paano? Nanginginig ako. Nanginginig ako. Tatlo lamang nagkakaroon ng hostisya dito sa atin. Yung nakapangyarihan, yung mayayaman, at yung malakas. Kung simple kang tao, mahina ka. Kung wala kang lakas, lolokohin ka. Kung minsan, tatakutin ka pa. Kung mahirap ka, pasensya ka. Magtiis ka. Kadalasan, nagkakasama-sama pa yan. Lakas, kapangyarihan, yaman. Walang kwenta sa akin. Magkaubos-ubos man ang ating kahuwayan. Sasayangin niyo lang naman yung mga minanat Diyos na nagkahirap para makipundar. Sa paningin ng ating batas, hindi magkakapantay ang lahat. Makakamit din natin ang hostisya, Tony. Hostisya? Kakamali sila, Tony. Lalaban ako. Lalaban ako. Ang ipanlalaban niyo sa napakalaking batoy ang makuko niyo? Nagbago ka na, Tony? Nais mo bang huwag nang ituloy ang laban? Mula nang patayin si Itay, matagal na natin niloloko yung sarili natin. Binaril siya. Ngunit alam naman natin pinatay siya. At sa lahat ng libro, sa Biblia ko pa nakuhang sagot. Minsan, naalala ko yung sinabi ng ama ni Itay. Noong araw ng libing, kapag buhay ang kinuha, buhay din ang kabayaran. Isa itong batas. Isang kautosang inhabilan ng Diyos kay Moses sa itaas ng bundok. Sapagkat, hindi ba sinabi sa Exodus, na buhay sa buhay? Mata sa mata, ngipin sa ngipin, sugat sa sugat, latay sa latay. Ito ang aking gagawin. Gaganti ako. Ako ang gaganti sa kanya. Gaganting paano? Papatayin ko siya. Tony! Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo.